Hello everyone, magandang good morning and good afternoon and good evening po sa ating lahat. Alright? So ngayon po ulit tayo ay magbawas ng Bible at alakayin po natin yung si John the Baptist po ay pinuhutan ng ulo. Alright? So ngayon ay nasa Matthew or nasa Mark chapter 6. Okay, verse 14 na po tayo. Okay? So nawa ay maging pagpapala itong ating tatalakayin. Okay, makita po natin dito yung negative and positive. Okay? Pero ang blessing dito ay meron tayong matutunan. Okay? So, dito, sabi dito sa Mark chapter 6, verse 14, and King Herod heard of him, for his name was spread abroad. And he said that John the Baptist was risen from the dead, and therefore mighty works do show themselves in him. Verse 15, others said that it is Elias, and others said that it is a prophet, or as one of the prophets. But when Herod heard thereof, he said, it is John, whom I beheaded. He is risen from the dead. Sabi niya, itong si John ay pinuhutan ko ng ulo. Sabi ni Herod, for Herod himself had sent forth and laid hold upon John and bound him in prison for Herodias' sake, his brother Philip's wife, for he had married her. For John had said unto Herod, it is not lawful for thee to have thy brother's wife. Therefore Herodias had a quarrel against him and would have killed him, but she could not. Si Herodias po, or yung asawa ni Herod, ay gusto niyang ipapatay si John the Baptist. Bakit? Dahil merong parang nagkaroon siya ng isip or kasi si John the Baptist po ay banal. Okay, siya ay tagapaglingkod ng Panginoon, okay? At alam niya yung mga batas. Kasi si King or si John the Baptist ay sinabihan niya yung asawa niya si Herodias na bawal magkaroon or bawal siya magkaroon ng asawa. Okay? Kasi inagaw, okay? Parang inagaw ni Herodias, si Herod, okay, na may asawa. Okay? Si Herodias po ay meron lang siyang asawa. Okay? Pero naging asawa niya pa rin si Herod. Okay? Brother Philip's wife, for he had married her. For John had said unto Herod, okay, it is not lawful for thee to have thy brother's wife. Sabi niyo so, for John had said unto Herod, it is not lawful for thee to have thy brother's wife. Okay, ibig sabihin brother's wife, kapatid ng asawa niya. Okay? Baka ma-misunderstood nyo ako. Na ang sinasabi ko dito kanina ay, okay, sinabi dito na not lawful. Okay? Hindi kasi ito maganda. Okay? Kasi nga, for thee to have thy brother's wife, na yung kanyang kapatid, okay, ay naging asawa. Okay? Naging asawa pa niya ni Herod. Okay? Therefore, Herodias had a quarrel against him and would have killed him, but she could not. Okay, si Herodias ay hindi niya mapatay-patay si John the Baptist kasi wala siyang power. Ganyan. Okay, sabi ko kanina kung bakit niya gustong ipapatay si John the Baptist kasi nga yung sinabi lang na salita na, okay, it is not lawful for thee to have thy brother's wife. Totoo naman yun kasi kung may asawa na tayo, bakit pa tayo mag-asawa ng iba? Diba? At mas magandang isa lang yung asawa. Okay, sabi nga sa Bible, you cannot serve two master. Okay, yung napag-aralan lang namin dun sa preaching last Wednesday na
two loves, ano, two master, two leader, yan. So, you can serve two master. Yung isa, okay, ay mamahalin mo, yung isa ay hindi. Ito na lang dito sa kwento na to. Nasabi dito, hindi niya mapatay-patay si John the Baptist ni Herodias, asawa ni Herod. Okay, sabi dito, okay, for Herod feared John, knowing that he was a just man and unholy, and observed him. And when he heard him, he did many things and heard him gladly. And when a convenient day was come, that Herod on his birthday made a supper to his lords, high captains and chief states of Galilee. Okay, mga malaking mga tao to. Kilala, mga leader, kasi birthday ng anak ni Herod. And when the daughter of the said Herodias came in and danced and pleased Herod and them that sat with him, the king said unto themselves, ask of me whatsoever thou wilt, and I will give it thee. So, si King Herod, okay, birthday ng kanyang anak, okay, ang nangyari po, birthday ng kanyang, sabi dito, that Herod on his birthday made a supper. Okay? It means, okay, tingnan dito sa verse 21, okay, nasabi dito na birthday, okay, ng kanyang or papa, okay, birthday ni at pagdating ng pagkataon ng si Herod ay naghanda na nga po ng kanyang karawan para sa kanyang mataas na opisyal. Okay? So, maraming bagay siya ginawa tutuwa sa kanyang kinig at pagdating ng pagkakataon ng si Herod ay naghanda na nga po sa kanyang karawan. Okay, si King Herod ang may birthday, hindi yung kanyang anak. Okay, so at least nakikita ko dito na okay, si King Herod yung may birthday, hindi pala ang kanyang anak. Ang nangyari pala, okay, si King Herod, okay, ang kanyang anak ay sinayawan siya at finish siya ng kanyang anak. Okay? And sabi dito sa verse 22, okay, na, and verse 22, and when the daughter of this said, Herodias came in and danced, okay, sumayaw, at pinis niya yung kanyang papa. And them that sat with him, the king said unto the damsel, ask of me whatsoever thou wilt, and I will give it thee. Sinabi ni Herod sa kanyang anak, ano ba yung gusto mo at ibibigay ko. Nangako siya sa kanyang anak. Okay? Kahit sabi dito, and he swore unto her, whatsoever thou shalt ask of me, I will give it thee unto the half of my kingdom. Si King Herod, sinabi niya sa kanyang anak, kung ano yung gusto mo, ibibigay ko kahit pa kalahati ng ating kaharian. And verse 24, and she went forth and said unto her mother, tinanong niya yung kanyang anak ni Herod, okay, tanong yung kanyang anak kay Herodias sa mama niya. Okay, yung anak ni Herod, okay, hindi niya alam kung anong gusto niyang makuha, okay, or yung i-request sa kanyang ama. So dahil hindi niya alam, siya ay nagpa-advise sa kanyang mama, ano ba yung gusto ko or gusto nating gawin, okay, na pwedeng gawin ng papa ko or ni papa, ni father, na request ko. Sabi ito, what shall I ask? Okay? And she went forth and said unto her mother, kasi sinabi niya sa kanyang mother, what shall I ask? And she said, the head of John the Baptist. Dito nagkaroon ng idea si Herodias, asawa ni Herod, okay, na sinabi sa kanyang anak, ang kanyang i-request ay kunin yung ulo ni John the Baptist. Akalain mo yun? Nagkaroon siya ng idea. Okay, nag-take advantage siya. Dahil hindi niya mapatay-patay si John the Baptist, yung kanyang init ng ulo sa kanya kay John the Baptist, dahil lang sa kanyang sinabi, okay, sa kanyang pag-iinis, sa kanyang inis, okay, napunta doon sa kamatayan si John the Baptist. And verse 5, and she came in straightway with haste unto him, and asked, saying, I will that thou give me by and by in the charger the head of John the Baptist. And the king was exceeding sorry. Si King Herod, okay, ay siya ay nalungkot kasi nga bakit niya ipapatay o kukunin yung ulo ni
John the Baptist. Dahil nga si John the Baptist ay ito ay banal, okay? At hindi pwedeng ipapatay hanggat maaari. Pero dahil sa kanyang commitment sa kanyang anak, okay, yung request niya na kunin yung ulo ni John the Baptist, anong nangyari? Sabi dito, and the king was exceeding sorry. Yet for his own sake and for their sakes, we sat with him and would not reject her. Hindi niya nireject yung request ng kanyang anak. Dahil nga, pag ikaw isang hari, ikaw isang leader, dapat ikaw ay isang committed. Kung ano yung pinako mo, ibibigay mo. Ganon si Haring Herod. And verse 27, immediately the king sent an executioner. Ibig sabihin, tinawag niya yung mga pumapatay, mga soldier niya, and commanded his head to be brought, and he went and beheaded him in the prison. And 28, and brought his head in a charger, and gave it to all the damsel, and the damsel gave it to her mother. So, nung napatay na si John the Baptist, si John the Baptist ay kinulong muna, after that, pinugutan na ng ulo, at yung ulo ni John the Baptist ay ibinigay doon sa kanyang anak. After binigay niya sa kanyang anak, ibinigay niya doon sa kanyang mama, na request niya na ipapatay si John the Baptist. And verse 29, when disciples heard of it, they came and took up his corpse and laid it in a tomb. Okay? Nung tapos na, okay, kinuha yung katawan ni John the Baptist, okay, at ito ay nilibing. Ang nakita natin dito na positive, okay, ang naging positive dito ay ang pagiging committed ni King Herod. Kaso nga lang, okay, ito ay hindi niya na to inisip ng mabuti kasi buhay yung mawawala at mamamatay. At especially, ito ay taga-bautismo ng Panginoon, si John the Baptist. Okay? Si John the Baptist ang nagbautismo sa Panginoon. Ang mahirap lang doon, nag-decide si Herod na ituloy yung request ng kanyang anak. Dahil siya ay king, leader siya, committed siya, hindi siya nagdalawang isip. Pinapatay niya at kinuha yung ulo ni John the Baptist. Yun yung positive, pagiging committed na pwede natin makuha. But the problem is, ang negative natin nakikita, okay, sa kwento na to, ay si Herodias, yung asawa ni Herod, na nagkaroon siya ng sama ng loob. Because, yung sinabi ni John the Baptist na, okay, bawal, okay, mag-asawa ng, may asawa na, parang ganun. Kasi ang sinabi doon, yung lawful na yung brother's wife, okay, kapatid niya, okay, na, okay, naging asawa pa ng kanyang kapatid, okay. So, makita natin doon na pagtatanim ng kasalanan ng sama ng loob ay napupunta sa kamatayan. Nawa tayo, kung meron tayong sama ng loob, please forgive our kapatid, okay, kamag-anak, kung may kasalanan na ginawa sa atin, patawaran natin. Bakit? Kasi kung ang Diyos ay nagpapatawad, bakit tayo kaya hindi natin kaya magpatawad? Kung ang Diyos ay binayaran niyo yung ating kasalanan, okay, yung ating kasalanan na nagawa natin, okay, pinatawad niya tayo. Tayo pa kaya, okay, hindi natin kaya magpatawad. Alam niyo ba, nasabi sa Romans chapter 10, Romans 3:10, na there is none righteous, no, not one. Walang matuwid kahit isa. And Romans 3:23, okay, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat ng mga makasalanan ay pupunta sa impyerno. Ikaw mismo, hindi ko alam, pero nasa Bible kasi, okay, na lahat ng mga tao ay makasalanan. Okay? Lahat, walang matuwid dito, kahit ari ka, kahit president ka. Okay? Alam ng Panginoon na ikaw ay makasalanan. Bakit? Dahil dahil dun sa ating namana, okay? Kay Aden at saka Eva at saka Adan, okay? Na nakagawa ng kasalanan. At hanggang ngayon ay nakuha natin yun, kasalanan na yun. Alright? At tayo, okay, nagkaroon tayo ng kasalanan, okay, dahil din sa ating ginagawa. Sabi sa Revelation 21:8, lahat ng mga sinungaling ay part doon sa impyerno. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Romans chapter 3 verse 23 or 6:23, okay, na lahat ng mga makasalanan or lahat, okay, ng may kasalanan, ang bayad po nun ay kamatayan. Ano po yung kamatayan? Yung kamatayan na po yun po ang impyerno. Okay? So, yung impyerno po ay merong code na hindi namamatay. Okay? Merong entrance pero walang fire exit. Okay?
At doon sa impyerno po ay habang buhay na po tayo. Ang daming taong bulag. Ang daming taong hindi nila alam kung saan sila mapupunta pag namatay. Ang daming taong may problema. Ang daming taong hindi na alam yung kanilang gagawin. Pero, ngayon, ito yung time para malaman nyo po. Okay? Na ang magliligtas lang po sa ating problema, okay, or sa impyerno ay ang Panginoon. Bakit? Kasi sabi sa John 14:6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Ang Diyos lang po yung daan. Okay? Ang Diyos lang yung daan. Kahit anong gawin natin, okay, na pagiging mabait, pagiging mabuti, mapagbigay, pero hindi pa rin yun sapat para bayaran yung ating kasalanan. Ang Diyos na ang umako sa ating kasalanan. Ang Diyos na ang napako sa krus para bayaran yung ating kasalanan. Kaya sabi sa John 14:6, Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. At gusto mo bang maligtas sa impyerno? Siguro gusto mo. Kahit ako rin gusto ko. Nung nalaman ko na ako ay mapupunta sa impyerno, malungkot po ako. Dahil sa impyerno po ay napakainit. Dito pa lang mainit na. Nagagawa ng paraan. Mag-electric fan ka, mag-aircon ka, pero sa impyerno wala na. Okay? So ito na yung time para malaman mo yung katotohanan. Romans chapter 10 verse 9 to 10. Okay? Makita natin dito sa Bible. Meron tayong Bible na nakasulat dito. Sa Romans chapter 10 verse 9 to 10, nasabi po dito, okay, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, ikaw ay humingi ng tawad sa Panginoon, and shalt believe, ikaw ay naniniwala in thine heart, okay, ng taos-puso, that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Ikaw ay maliligtas once na tinanggap mo ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas. With the heart man believe unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Kailangan lang naman natin ay humingi ng tawad sa Panginoon. Kung si asawa ni Hero, ni Herodeas, ay nagtanim ng sama ng loob at napunta din sa kamatayan at namatay si John the Baptist, nawag pong mangyari yun. Okay? Ang Diyos, ang gusto niya ay tayo ay magpakumbaba. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Okay? Patawarin natin yung may mga nakagawa ng kasalanan sa atin o naka-offense sa atin. Kasi kung ang Diyos ay pinatawad niya tayo, patawarin din natin sila. Especially kung ngayon, hindi mo alam, okay, hindi ka tiyak, okay, na ikaw ay, pag namatay, hindi mo alam yung pupuntahan mo. Ngayon, in-explain ko kanina na mayroong nakaabang sa atin na impyerno. Ang solusyon nun ay ang Panginoon. Tanggapin natin siya bilang Panginoon tagapagligtas. Meron kaming prayer na susunod mo ako sa prayer. Itong prayer na ito lang yung paraan, hindi ito yung daan. Ang daan ay ang Panginoon, nasa John 14:6. Ang pinupoint ko, kailangan mo lang manampalataya sa Panginoon. Kailangan po nating manampalataya sa Panginoon. Lahat ng mga natin nakikita, hindi po totoo yun. Mga multo, totoo yun. Pero ang ibig kong sabihin, okay, yung mga rebulto and everything, lahat ng mga parang mga kwento ng mga matanda, hindi na totoo yun. Tayo, mag-focus tayo doon sa, okay, sa sinasabi ng Bible. Kasi sa Bible, totoo po yung mga nakalagay po doon. Kaya kung ikaw, okay, gusto mong maligtas, hindi kang matakot, na time ka, pag namatay ako, ay pupunta ako sa langit, okay? Dahil tayo ay nanampalataya sa Panginoon, okay, tayo ay maliligtas. Ang gagawin lang po natin ay manampalataya. Okay, mapipray po tayo, susunod niyo lang po ako sa prayer. Let's pray. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, salamat po. Dahil kayo po ay napako sa krus para bayaran ang aking kasalanan. Ako po ay nagpapakumbaba at humihingi ng tawad sa aking kasalanan. Natanggap po kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok po kayo sa aking buhay at papasokin niyo po ako sa inyong kaharian. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, so sabi sa Romans 8:1, kung ikaw ay nagkaroon o tinanggap mo ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas, nagkaroon ka ng totoong Panginoon, nanampalataya sa Panginoon, okay, tayo po ay ligtas na at wala na pong hatol. Okay, congratulations.
Alright? At salamat sa iyong pakikinig. Okay, see you sa church. Okay, gusto mo pumunta dito sa Lighthouse Bible Baptist Church. Gusto mo magkaroon ng knowledge at ma-apply natin sa ating buhay. Okay? Meron po kaming prayer meeting sa Tayug. Okay? Panganiban, Zone 2. Okay? 5:30 p.m. nag-start. Alright, see you and see you tomorrow. God bless.